Hi! Welcome back to another vlog. May sakit pa rin ako, so I'm still in the same position and same day na ginawa ko yung mga previous vlog. Kaya same outfit, same position, same situation. Ang aking vlog today is yung pag-uusapan or i-share ko sa inyo yung pinakamasakit na siguro naramdaman ko na nangyari sa akin bilang babae, bilang asawa. Siguro yun yung nalaman mo na pwede kang magkaroon ng anak, pwede kang mabuntis, pero at the same time, hindi pwede. Ang gulo, no? Parang ganun. Hindi kasi I have a lot of hormonal imbalances, hormonal problems, and yun ay dahil na rin sa weight ko, dahil na rin sa genetics. Isa sa mga yun ay like PCOS ako, so it's very hard na na mabuntis. It's not impossible, it's possible, pero mahirap. Tapos at the same time, meron din akong situation, or I don't know how to say it. May problema din sa uterus because my uterus is not normal. It is unicornate, as ganito po siya. So, mahirap mabuo kahit na gusto namin mag-asawa. We tried, kaya lang hindi siya nabubuo, hindi siya nagtutuloy. So we've even tried IVF as one of the options, pero hirap talaga eh. So ang option namin ngayon is we can pray and let God take care of the rest, or mag-a-adapt kami, or susubukan pa rin namin, yung ganun ba? But yun yung pinakamasakit bilang babae, kasi syempre yun yung pangarap ng isang babae, di ba, yung maging isang ina. And ang hirap pag yung alam mong pwede pero hindi pwede. Sobrang sakit nun. At hindi alam ng marami yung nararamdaman ko. Isa siya sa mga nagtitrigger ng mga depression ko minsan. Sobrang sad ako kasi yung alam mong gustong-gusto mong mangyari sa'yo, gusto mong maranasan yung mabuntis ka ng tuloy-tuloy, tapos may panganak mo, mahawakan mo. Hindi maintindihan ng iba kung gaano kasakit yon bilang isang babae na hindi ko siya maranasan. Maranasan ko man siya, sobrang saglit lang, tapos wala na. So, minsan, kahit yung mga taong kahit na alam nila yung sitwasyon ko, parang minsan sila pa yung insensitive sa mga nararamdaman ko, sa sitwasyon ko. Yung parang ipapamukha pa sa'yo or something like that. So, yun lang. Yun yung, ewan ko, gusto ko lang i-share. Kasi marami sa inyo yung nagtatanong, or marami sa inyo yung nag-iisip na bakit hindi pa kami magkaroon ng anak, or bakit wala kami anak. So, para ma-clear lang din na unti-unti na ako nag-share sa inyo guys ngayon yung mga bagay na alam kong marami nagtatanong, alam kong gusto malaman ng mga iba yung sagot sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Although I believe nobody owes anybody an explanation kung ano man yung gusto nilang gawin sa buhay nila. But, yun, gusto ko lang, I want to slowly open up and share
yung mga ganitong bagay. At marami pang nangyayari sa buhay ko. Marami pang nangyayari sa buhay ko na alam ko yung iba nagtatanong pa rin. Slowly, malalaman ninyo lahat. In God's time, in given time. Pag ready na ako, pag kaya ko nang i-share yung mga ganong bagay, ma-i-share ko din. Pero sa ngayon, kung ano yung kaya ko pa, siguro appreciate it muna. Lahat naman malalaman ninyo in God's time. So, yun lang. Gusto ko lang i-share yun. So, sana wala na magtanong sa akin kung bakit wala pa akong anak. Kasi ito na po yung kasagutan kung bakit. Hindi naman sa ayaw ko. Gustong gusto ko. And I am letting God take control kung ano man yung sa tingin niya ay para sa akin at kung ano man yung sa tingin niya ay ikakabuti ko. Thank you. Hanggang dito na lang po. Thank you po.